Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan. Kabayan, Gemini. This reading is for you, August 9 to 15, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta kayo sa description below sa pinaka-YouTube ko na handyan po yung aking link or lalagay ko sa screen yung aking Facebook para sa details, i-message nyo ako sa Messenger. Ingat na lang din sa mga nagagaya sa akin, baka ma-scam kayo. No? General reading, hindi mo to personal reading ha. Energy reading tayo. We have 5, 16, 19, 20, and 2. Meron kang Taurus, Gemini, Capricorn, Sagittarius. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Gemini. Okay, may mga bagay o sitwasyon na mga either na doon naman yung sigla at lakas ng loob mo, alam mo yung purpose mo, ano yung mga i-main concern mo this time. May mga bagay ka na gusto mong i-progress or gusto mong i-proseso this time, pwedeng, or may mga hinihiling ka na gusto mong maganap o mangyari. Pero maaring ito is delay for a while. Sa iba naman sa inyo is maaring nandun yung point na gusto mo mag-success yung situation na yun o ma-achieve yung situation na yun, pero nagkakaroon ka ng limitation this time. Kumbaga, challenge, ganyan, na doon sa point na yun, no? Sinasabi dito. Nahandito rin yung point, may mga papers and documents ako na nakikita sa iyo, pwedeng may mga darating, dapat ayusin, o kasi may proseso ako din ako nakita, o mga, kung mga papers and documents connected yan, ano, pwedeng sa iba sa inyo is baka sa school yan, o kaya sa iba sa inyo is sa mga official building, or sa government, or something authority situation, pwedeng nahandun sa point na yun, kung saan aspeto ng buhay mo yan, yung papers and documents, kung kailangan ayusin, gawin, aksyonan, ano. And then also, is magkakaroon o nagkakaroon naman din ng spiritual growth sa iba sa inyo. And yun yung kailangan mong gawin, mag-trust ka sa intuition mo, no? Yan. Kumbaga, mas mararamdaman mo ngayon o mas lalakas yung instinct mo, yung gut feeling mo this time sa iba sa inyo. And sa iba naman sa iyo is kailangan nyo i-proseso yun. Ibig sabihin kung kailangan nyo mag-meditate or kailangan nyo basta may mga dapat gawin. Yan, hindi ko na-explain. I-research nyo na lang. Kasi tatagal tayo. Yan, just gawin nyo. No? And syempre, nandun yung point na something na gusto mong mabago sa buhay mo or baguhin into your life, pwedeng nandun sa point. Anak, pwedeng nandun sa point na yon sa nakikita ko sa iyo dito. Mayroon ako nakikita na mataas ang ego. Hindi ko alam kung ikaw or maybe there is someone na may mataas ang ego. Ako nakikita dito or nandun yung point na may tao na kasi may boundaries eh. Maybe someone putting a boundaries pagdating sa iyo or maybe ikaw ang nagpuput ng boundaries pagdating sa kanya or kung sino man yon. Vice versa. Andito rin yung point na maybe you are in a networking or maybe teacher ka ba or nasa social media ka ba, pwedeng iba sa inyo is nandoon, ano, ako nakikita sa iyo, or pwedeng kilala ka or mas marami nakakakilala sa iyo or kilala ka sa baryo mo, kilala ka sa tinatahak mo ngayon, sa trabaho, pwedeng nandoon sa point na yun. Mayroon din akong outdoor na nakikita, sa iba sa inyo, hindi ko alam kung ano yun, baka may mga lakad kayo o may mga outdoor situation na gagawin, pwedeng nandun sa point na yun, pwedeng iba sa inyo, you're in a public place or public situation, pwede makipagsalamuha ka or mga getting together, union, or pwedeng may mga makakasalamuha ka ng mga tao, ganyan, o kaya is baka yun yung related yun sa trabaho mo, baka ang trabaho mo rin kasi is maraming taong kumukonek sa'yo, or kaya trabaho mo is marami ka talagang nakakasalamuhang tao, pwedeng nandun sa point na yun, ano, sa iba sa inyo. And then also is, yun nga tulad sabi ko, there's a government situation din ako nakita ha. Baka may mga
issue when it comes to a government papers and documents, something parang ganon. O kung sa school yan, yun, pwede. Yung iba sa inyo may kakaharapin mataas na tao, parang nandun sa point na hindi ko alam kung boss mo siya, or magulang mo siya, or pwedeng merong ahead sa'yo na magkakaroon ka ng connection sa kanya, or mayroong mataas na tao na makakasalamuha mo. Sa iba ganun. And syempre, there's a luck. No, there's a luck. Kung nandito rin po yung kasiyahan, ano, may mga papuri, kasiyahan, ako nakikita sa'yo, and then also may luck, achievement, growth. Sa iba dito abundance. Pagdating sa abundance kasi is, palagi ko naman sinasabi, di ba, abundance is hindi lang siya pera, quantity, or supply na nare-receive natin. Pwedeng magpa-plus yun, ganyan. Halimbawa, meron kang 1,000 ngayon, pwede mag-plus yun, pwede may magbibigay sa'yo, o kaya may gagawin ka, di magpa-plus yun, ganyan, o kaya, basta alamin nyo na lang, Diyos may marimar. Yan, pabagay, baka may mga bago kasing pasok dyan. Abundance na, halimbawa, hindi lang yung pera, yung talent mo, yung iniinom mo, kinakain mo, yung damit mo, yung mga taong nasa paligid mo, yung mga nare-receive mo, yung mga quantity na meron ka, that also the abundance. Kung dati is luma na yung bag mo, baka mamaya magkaroon ka ng bagong bag, yung ganun. O kaya is mga, basta, yun yung ibig sabihin ng abundance. O kumakain ka ng isang beses ang araw, baka next time makakakain ka na ng 2 beses ang araw, 3 beses ang araw, ganyan. That's also the abundance. Magpa-plus siya, ibig sabihin na. And syempre, congratulations, sana energy nyo ito, pero maraming ipapadala, maraming, ano ba, hindi kayo pare-pareho eh. Pwedeng iba sa inyo, kasi may luck ka, pwedeng iba sa inyo is mananalo kayo sa gamble o gambling. So, the 5, 16, 19, 20, or 2, ipag-plusin mo yan, for example, 7. O ito, ipag-plusin mo yan, 21, 23. O kaya ito, plusin mo, 7, di ba? O kaya ito, plusin mo, 18. Pag-plusin mo, tapos plus mo yung, yung birthday mo. Yan, may mananalo sa gambling. Sa iba sa inyo, may mga opportunity na darating sa'yo. Maraming ibig sabihin din opportunity ha. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng opportunity na halimbawa may nag-aya sa'yo, labas tayo, ganyan-ganyan, lilibre kita. That also the opportunity. Labas tayo, ganyan-ganyan. Mga opportunity na. Basta kung ano mga opportunity yan. May mga small happiness situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Yan. You have a luck. Kumaga may luck ka. May growth and luck situation ako na nakikita. Siguro may hinihiling ka lang na medyo madidelay sa iba sa inyo, but still makakamit mo to. Okay? Meron kang 0303 or nakakita ka ng mga ganitong number o connected ka sa mga number na ito, ibig sabihin your angel is trying to connect dahil may gusto siyang sabihin na mensahe sa iyo. Okay, so you have the 99, ibig sabihin lesson learned, ibig sabihin may mga bagay o sitwasyon na natututunan or matututunan. Kumbaga magkaroon ka ng reflection from the past, also this a completion situation din kasi ito. May mga konting drama situation. Hindi ko alam kung kanino siya, sa pamilya mo, o sa mga nakakonect sa iyo, karelasyon, something. May mga drama alert situation ako nakikita dito. Yan, may mga time daw na, yun nga tulad ng sabi ko, parang siguro mapaiisip ka, magti-think ka talaga, o kaya is may mga boundaries, limitation, mga ganyan. O sometimes siguro may mga bagay na gusto mo ng alone time, pwedeng na doon sa point, or magkakaroon ka ng space, no, sa kanino man, or magbibigay ka ng space for something, pwedeng na doon sa point na yon. And then also, andito rin yung point, we have the 4-4, kasi 3 lang siya, ibig sabihin is kulang siya, action mo ha, yung action mo. Dito, yan, there's a change, revelation, guidance, justice, truth, character, and love. Ibig sabihin, may mga malalaman ka, no, na mga bagay-bagay. And then also, andun yung point, may mga changes happen, pwedeng sa sarili mo, or mga changes situation into your life. So, nakita ko sa iyo dito. Yan. Ako nakikita sa iyo. But still, this a 4-4 kasi you got 2 things that been hoping for. May mga good things naman din. Pero protection kasi ito, ibig sabihin, may mga bagay na magpoprotektahan mo yung sarili mo, o you need mong depensahan o protektahan yung sarili mo kung saan aspeto ng buhay mo yan. Kasi this is yourself. 4. Okay, we have the 03 is the ending and the beginning. Ibig sabihin, andito yung point na sinasabi na when it comes to your creativity, when it comes sa yung mga plano na i-forward mo sa buhay mo at a-actionan mo, is magsasucess ka naman.
ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Kaya mag-forward ka. May mga bagay lang kasi you have the learning din kanina, di ba? Ibig sabihin, learning to growth, no? Yun. Okay, we have taking a chances, success, knowledge, ibig sabihin may knowledge ka, friendship, impatient, freedom, optimism. When chances present themselves, seize them and do something out the ordinary. Whether in your professional or personal life. So, kung saan man yan, sa trabaho mo ba, sa sarili mo ba, ganyan. You will find success by welcoming creative impulses and having faith in your own abilities. Kumbaga may abilities ka talaga. Mag-focus ka doon, no, sa situation na yon. Kasi yun yung makakapag-success sa iyo. Yung knowledge mo, yung talino mo, yung karunungan mo, yun yung makakapag-success sa iyo. Basta gamitin mo lang siya in a good and a nice way and you will be success as in. Andun yung point na maaaring may mga pag-aaralan talaga kayo, no? Or kailangan pag-aralan maybe para sa iba. And syempre, trust in chance and take a risk. Take a risk on opportunities that could change your life for the better. Maaring iba sa inyo is may mga pagsubok ka na pagdadaanan this time. No? Yon. Yung mga pagsubok na yon, yun daw yung makapagpapabago ng buhay mo as in. Siguro makapagbibigay ng katatagan sa iyo or mga lesson ka na matututunan doon or yung knowledge mo gamitin mo talaga in a good and a nice way and your life change. Mag-change ka doon. Andun din yung paglaya. Pero dito kasi is taking a chances, diba? Tingnan natin ang energy mo. When it comes sa iyong energy, okay, sa iyong energy, okay, sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito is, this time, ang nakita ko parang mas more kang maghihigpit this time. Hindi ko alam in what way. Pwedeng sa pera mo, pwedeng, yun nga, boundaries, limitation. Yan, may mga paghihigpit situation ako na nakikita sa iyo or maghihigpit ka, pwedeng nando sa point na yun. Sa energy mo kasi medyo may situation na delay. Hindi ko alam kung i-delay mo to, madi-delay o ipagpapaliban. Or pwede rin kasi may mga unfinished business ka talaga, no? Pwede sa iba sa inyo ganun na pwede naghahanap ka pa ng clarity doon, na didesisyonan mo ba o kaya may mga bagay ka talaga na gusto mong aksyonan, gusto mong itama, yun na nakita ko sa energy. Sa energy mo, siguro pagod na rin sa iba dito. Siguro baka may mga ginagawa ka na napapagod ka talaga. Pero hoping wala kang sakit. Pero kung sa iba sa inyo, there's a family kasi ako nakita dito. Pwedeng may family or a part of the family or hoping wag naman ikaw na may sakit. Kaya, yun ang sinasabi rin na kailangang resolbahan. No? Yan. Kung kailangan ng maintenance, check-up, gawin. Or kailangang aksyonan. O kaya yung mga iniinom at kinakain nyo, balansihin nyo ha, yung situation. And then also sa iba sa inyo is, hindi ko alam kung why, pero may situation of there's a separation eh. Hindi ko alam in what way yung separation. Siguro nga boundaries, limitation, or distance. Pwedeng nahandle lang sa point na yun, yung separation na yun. Baka na may mga nagdi-distansya o dumidistansya ka, pwedeng nahandle sa point na yun. Tingnan natin, parating kay Gemini. May mga bagay ka na tinitimbang eh. Parang nandun ka sa point na yun. Parating. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is sorry. Bakit may babae lalaki? May babae lalaki kasi ako eh, nakikita dito eh. Hindi ko na alam kung yung babae na yon o lalaki na yon or kung sino ka man doon ha. Kung sino ka man doon. Kasi meron ako nakita dito na disappointment.
may nakikita ako na may tao na they putting a guard. Pwedeng ikaw ito or siya, parang nandun sa point na yon. Tapos merong humihingi ng tulong or hihingi ng tulong. Hindi ko alam kung ikaw ito or siya ito sa iyo ha. Yun. May humihingi ng tulong or may hihingi ng tulong. And then also, andito rin yung point na may mga tao na hindi ka gusto. Well, natural na sa'yo yun eh, no? Tsaka natural na lang yan. Kahit naman sino, ganun. Pero sa'yo ko nakita to, sabihin ko sa'yo ha. May mga tao na galit or may sama ng loob or pwede rin inggit or basta mga taong ayaw sa'yo or taong ayaw sa'yo. Handun yung point na yon. Andito rin yung point na may mga bagay ka na pinag-iisipan this time, pero binabalanse mo pa yung sitwasyon. Sa nakita ko dito, hindi ko pa naman nakikita yung action na yon, pero yung gagawin mo na yon o yung pinag-iisipan mo na yon na binabalanse mo yung nasa isip mo na yon, babae ang makakatulong sa iyo. May babaeng makakatulong sa iyo as in sa sitwasyon mo na yon. Sa iba naman sa inyo is merong tao na mas matanda sa iyo or mas ahead sa iyo to na kakausapin ka. Yun ang sabi. Pwedeng may ipapakiusap sa sayo or may hihingi sa sayo or kung ano man yan. Basta ahead to sa iyo. Yan. Or ikaw ito sa kanya. Tapos, you will become a center of attention. Ibig sabihin, pag-uusapan ka. No? Sa iba sa inyo, pag-uusapan ka or maybe may mga malalaman ka na katotohanan na sitwasyon para sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw na gagawin, parang meron kang gagawin na sitwasyon o ifo-pursue na situation na magsasucess. Sa iba sa inyo may mga pursuing or may mga parang there's an excited pursuing ideas or project. Ako nakikita sa iba sa inyo na ikakasucess mo. Sa iba sa inyo is siguro na handun yung achievement of goal na makakamit. Siguro within a week man yan, or pwedeng by the next month, pwedeng nahandun sa point na yun, or before ending of this year. Yan, may mga victory and success kasi ako nakikita sa iba sa inyo. And then also, sa iba sa inyo is may mga creation ako na nakikita sa iyo. Sa iba nyo, leveling up to ibig sabihin, kung may trabaho ka na, is magkakaroon ng leveling up sa iyo. Pwedeng magiging leader ka, or dati siguro, parang platted lang yung sa trabaho, parang platted ka lang, ngayon mag-a-up yun, di ba? Mag-a-upgrade, ganyan. There's a breakthrough para sa iyo, no? Para sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo na parating sa iyo. And then also, alam mo may tao dito na gusto mag-apology. May taong nagsisisi or may tao na nag-iisip to apology, parang apology to no? Nakikita ko sa kanya. Tapos may tao dito na parang gusto niya makipag-ayos, something. Yun ang nakikita ko sa kanya. Or ikaw ito sa kanya. Yun ang nakita ko. Tingnan natin ang iyong dapat iwasan, Gemini. Iba dito, babalik daw yung iyong strength, self-esteem, or your pride. May mga tao naman na very supportive pagdating sa iyo eh. Sa nakita ko sa iyo dito. Pero yun nga lang, may mga tao din na ayaw sa iyo. Dapat iwasan. Equal lang. Equal lang yun. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan, Gem, na puro sword yarn. Okay, dapat mong iwasan. Siguro mag-ingat ka na lang when it comes sa mga sasabihin mo, actions mo, decision mo, yung mga bagay na dapat mong planuhin, ganyan. O kaya is, ingat ka na lang sa mga tao na magiging bastos o rude sa'yo, o kaya yung mga sitwasyon na pwede kang ma-burn out. Huwag kang masyadong pabigla-bigla sa lahat ng aspeto ng buhay mo kasi pwedeng mag-mess iyon o pwedeng hindi maging maganda yung outcome. Kaya kailangan planuhin mo talaga, no? Ang sinasabi dito. And then, syempre, andun din yung point na
iwasan mo na maging pasaway o yung mga taong pasaway, yung magduda sa mga bagay na gusto mong gawin, or wag ka rin masyadong maging too much immature or pumato sa mga immature na tao, pwede nando sa point na yon, magkaroon ng pagpapabaya. Ingat ka sa salita mo ha. Yan. Sa magkaroon ka ng pagpapabaya sa lahat, as in pagpabaya sa lahat. Physically, emotionally, spiritually, trabaho, pera, mga words na ibabaksak, ganyan. And then, syempre, andun rin yung point na iwasan mo yung bahala na situation. Iwasan mo rin yung mga tao na imamanipulate ka nila, kokontrolin ka nila, didiktahan ka nila, or maybe ikaw ito. Okay? Iwasan mo. Andun din yung point na iwasan mo na, syempre, yung, di ba kapag naman tayo may ginagawa, alam ko naman napaka very devoted mo sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo, no? And yun nga, kasi sometimes kasi is, di ba may mga time na kapag over-devoted tayo sa sitwasyon, minsan nakakapagod and we need na i-let go yung bagay na yun, di ba? Sana, wag naman. Medyo wag biglaan. Wag mong bibiglain yung sitwasyon. Kumbaga, no? Pagpabigla-bigla kasi is, hindi rin magiging maganda. Planuhin mo before kang mag-let go ng situation. Andun din yung point na, syempre, iwas ka na lang sa mga bagay o sitwasyon na makakasakit. Mag-ingat ka sa matatalas at matatalim na bagay ha. Baka maduguan ka or magkasugat ka, matusok ka, mahiwa ka, kung ano man yan. And then also, o mga corner, ganyan. And then also, andun din yung point na yung mga violence situation, iwas ka dyan. Diba? Yung makipagtalo, yung mga taong sinungaling or being sinungaling, iwas ka na lang din sa iba sa inyo. Yung hindi mo gamitin yung talino mo, yung karunungan mo. Naku po, huwag mong sayangin. Gamitin mo siya in a good and a nice way. Okay? Andun sa point na, kailangan mo i-evaluate yung mga bagay-bagay o sitwasyon. Kailangan ba? Need ba? Dapat ba? Tama ba? Ganun. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Okay, kung single ka, sa mga single dyan is, meron naman ako nakikita dito. Kilala mo na to eh. Pwedeng nakakausap mo na to or kilala mo na talaga siya. Yun. Well, you have a choices. Sabi dito. Well, choice mo na to. Pero ang nakikita ko kasi dito is itong taong either ikaw ito or siya ito. Parang andun yung, alam mo yung point na aware siya sa papasukin niya na relationship. Parang alam mo yung point na ayaw niyang magmadali. Ayaw niyang madiliin yung situation. Kumbaga, take slow, kumbaga. Or ikaw, you need to take slow, no? Sa bagong connection or may kung nakakausap ka. Yun ang sabi dito. Pero mararamdaman mo yung yung pagpapahalaga niya. Sa, basta, baka makarating tayo ng future. Okay? Okay, kung sa mga nagkahiwalay naman, yes, nagkaroon na paghihiwalay kasi dahil din sa third party or pwede na doon sa point na ang pinag-ugatan pwedeng selos-selos, yan. Sa iba sa inyo, no, yun na nakita ko sa iba. Tsaka nakilala mo lang ba siya ba internet or maybe nandun yung point na isa sa inyo is may pagka-immature lang talaga. No, pwedeng nandun sa point na yon. Nagkaroon ng pagle-let go, pwedeng matagal na rin ito, no, sa iba sa inyo. Nagkaroon ng pagle-let go, nagkaroon din kasi na pagbabago sa situation no, pero alam mo yung point na nahandoon pa rin na naguguluhan yung isa sa inyo kasi gusto niya ng renewal when it comes in this connection. They still spying you or ikaw ito sa kanya. Sa nakikita ko to, alam mo yung point na gusto pa rin niya ng connection na ito. Na doon sa point na yon. Wala nga lang siyang action sa nakikita. Bakit yun siya ma-action? Alam mo yung point na um, may kaba kasi siyang nararamdaman na kinakaba kasi hindi niya alam kung tatawagan ka niya, ite-text ka niya, hindi niya alam. As in. But still, either nag-i-spy ito or nagtatanong-tanong siya kung meron kayong mga same colleges or friendship, pwedeng nando sa point na yon.
Yun nakikita ko dito. Yun. Kumbaga nandun din kasi sa point na gusto niya lang rin niya, pero napanghihinaan siya ng loob. Alam mo yung point na yun? Yun. And then also, kung kayo is in a third-party relationship, or maybe ikaw ang third party, or ikaw yung gumagawa ng third party, or hindi man, kung may third-party relationship dito, is, isa ba sa inyo may sakit? No, I don't know kung ikaw yung may sakit, or someone is, o isa yung may sakit, gano'n. Or may mga anak na ba kayo? Sa iba dito, maaring may mga anak, isa, dalawa, no, maaring may anak kayo, or both of you maybe, sa iba sa inyo. So, may mga third party, yes, may third party, as in. Kung titignan ko yung connection na to, hindi na siya ganun katatag eh. Yun na nakikita ko dito. Well, aware ka naman daw sa connection na ito, ang sinasabi dito, at matagal mo nang alam, kumbaga. Matagal mo nang alam yung situation na ito. Well, choices mo naman to, no, sa nakita ko dito. Kumbaga, siguro, iba sa inyo, bulag-bulagan na lang din, patay mali siya, ganyan. Kasi maaring naandun yung point na nararamdaman mo naman yung happiness and love, yung kasiyahan, pwedeng naandun sa point na yun. Well, choice mo naman to, kung anong kaganapan. May dalawang babae, may dalawang tao nga. Oh. Sana hindi kayo maghiwalay. Kasi parang may isa sa inyo, may kinakausap pang iba. Pwede iba sa inyo LDR kayo, no? Basta may isa sa inyo may kinakausap pang iba. Sana hindi kayo magkahiwalay. Okay, kung wala naman kayong third-party relationship. Sa mga walang third-party relationship, ano naman yung love and support na nakikita ko. Baka nga lang din seloso o selosa yung isa, pwedeng nandun sa point na yun, or nandun yung point din na, alam mo yung point na kahit na nagkakaroon ng pagsubok yung connection na ito, nag-heal siya. Nag-heal siya. Nandun yung love, caring, na situation. May mga wishful thinking din naman ako na nakikita pagdating dito sa connection na ito. Andun yung support talaga and valuing na nakikita ko dito, no? Yun nga lang, may mga times lang din siguro na nakikita ko kasi dito, isa sa inyo may hindi sinasabi, or pwedeng isa sa inyo is may tinatago, or baka naman hindi rin ako, baka rin kasi hindi naman hindi rin naman din mahalaga. Pero may something na hindi sinasabi. Yun. Kung may mga pag-aaway, nagkakaroon naman ng healing situation or recovery situation. Tingnan natin ang iyong money and trabaho. Gemini. Ay, may ka devil. Ha? Talaga? Hello? May may gumagawa sa'yo, Gemini. Iba sa inyo, may gumagawa sa'yo ng masama. Pwedeng ito, yung sa iba dito is siya ang gumagawa, sa iba dito is may tumutulong sa kanya na gawin ang masama sa'yo. Pwedeng, dark thought kasi to eh. Hindi siya black magic actually. Ang nakikita ko dito is parang usok. May usok. May usok. As in. Ano ba ginagawa? Hindi ko na, albularyo. Albularyo. Ano ba yung mga usok? Well, black magic kasi meron din ganun. Pero, ang nakita ko sa kanya most is parang usok siya na, may usok eh. Basta gano'n, tapos meron siya kinakausap. Either may kinakausap siya para tulungan siya to do something bad sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Pero sana wag ikaw ang gumawa nito ha, kasi hindi siya maganda. Yun ang may taong may dark thoughts sa iyo, or maybe this is you. Okay, tingnan natin, baby! Ano ba?
Wala na, ubos na yung card ni Mami. Tingnan natin yung pera mo. Kung wala kayong trabaho, baby, dyan. Kung wala kayong trabaho, may offer naman daw ako nakikita. Di siguro mag-action na lang kayo, no? May offer naman eh. Ipakalangan din naman kasi ayaw niya ng sahod kasi maliit. Well, choice mo yan. Diba? O kaya kasi ayaw mo kasi panggabi ka. Diba? O ayaw mo kasi ganito, kasi ganyan. Nasa iyo na yan. Pero may offer naman. Baka, kumbaga, try and try until you success. So, may mga trabaho naman dyan. Siguro mahirap yung trabaho mo? Mahirap ba yung trabaho mo? Yan. Sa may mga trabaho diyan, yes, hindi mo maalis o sa'yo ko 'to nakita no, may mga tao talaga na ibe-betray ka nila. May mga tao na may mga konting lungkot, mga frustrations sa trabaho, ganyan, mga negative person, maaring may mga nakapagbibigay sa'yo ng negative or mga tao na negative yung thinking sa'yo, 'di ba? Puwedeng you feeling trapped, you feeling stuck when it comes sa trabaho mo ngayon o sa meron ka sa ngayon, ganyan. Nandun na lang din yung point siguro na minsan okay, minsan hindi, puwedeng nandun sa iba, no? Yan, you're feeling stuck, ganyan. Hindi ko alam bakit, pero andun yung emotional o pwede rin na nagkakaroon ka ng mga anxiety talaga, no? O may mga nagbibigay sa'yo ng anxiety talaga when it comes sa trabaho mo. Yan. Sa iba ganun. Well, mag-focus ka na lang din. Kung gusto mo mag-let go, kasi choices mo na to be eh. Eh, akala ko, close ate, hindi, na ano ko tuloy, ano mo naman to, choice mo na to kung gusto mo umalis o hindi, okay? So may mga trabaho dyan. Sa pera mo is, mag-ingat ka sa pera mo. Ilang masabi ko sa'yo. Kailangan mo baguhin yung pananaw mo sa kinabukasan mo pagdating sa pera mo. Kasi, pag hindi mo pinago yan, ikaw din na mahihirapan tiin. Kailangan mo magplano, kailangan mo ng strategy, talaga as in, kailangan is baguhin mo nga yung pananaw sa kinabukasan mo. Kailangan mo rin, you need to sacrifice din kasi, well, maaring na doon ka sa point, oo, pinag-iisipan mo yung mga bagay-bagay o sitwasyon, pwedeng minsan nahihirapan ka na rin, minsan sa trabaho mo, ay sa pera mo, yun ang nakikita ko dito, di ba? Pwede sa iba sa inyo, may mga nagbibigay sa inyo, di ba? Pero i-digest mo yun. Pahalagahan mo yun. Kasi pag hindi mo pinahalagahan yun, kung ano yung meron ka sa ngayon, pahalagahan mo. Kasi pag hindi mo pinahalagahan at then ikaw yung mahihirapan. Promise. Kasi, stuck yung situation. Hindi ko alam kung ano yung tinatakbo ng pera niya ngayon, pero ang nakita ko dito is stuck siya. Yung pwedeng halimbawa kung may mga pinasukan kayo na nai-stuck yung pera niyo, pwedeng na doon. Then after 3 years or 4 years man yan, pwedeng mas magiging maganda yun, di ba? Baka nag-iipon talaga kayo or sa iba sa inyo may pinasok kayong nai-stuck yung pera or sa iba sa inyo is kailangan yung talaga na maging organized sa pera nyo. Yun na nakikita ko dito. Kasi darating daw yung time na mahihirapan ka. As in, darating yung time na magiging same pattern ka sa nakaraan. Pero may mga tao daw na makakatulong sa'yo or may tao makakatulong sa'yo related to your money, sabi dito. Pwede may mga collaboration, partnership, or tutulong sa'yo, sharing goals, pwedeng ganon, or may mga partnership sa iba, ganyan. Yun na nakita ko. Baka may mga dealing din. Anak, may mga iba dito creativity na gagawin mo na makakatulong sa'yo para mas maging maganda yung ano mo. Diba dito may mga may mga kailangan kayong i-release na situation para mas maging magaang yung pera mo. Anak, ano ba tong anak ko? Yun ang sabi ko. Ano man yan, alam mo naman siguro na yan kung ano yung dapat mong i-release. Diba? Yun, arigatou namasay, God bless.